Tuloy ito sa pagkakahiga ko kahit nakataas ang magkabilang kamay ko. Nakayakap pa ang kanang braso nito sa katawan ko at walang sawang hinahalik-halikan ang buong mukha ko. Huwag kang susobra, Lander. Huwag kang tuso. Napapikit ako ng halik-halikan nito ang kanang tenga ko na halos magtayuan ang balahibo ko sa katawan. Yes, baby. What? Let me kiss you forever. Lander naman. Gusto ko magalit pero rumurupok ako sa kalandian ni Lander porque wala akong lakas ngayon na itulak siya. Tumigil lang ito sa kakahalik sa akin pero hindi pa rin nagbabago ang pagyakap nito sa katawan ko. I am no longer in the service of being a detective. 2 buwan na akong nag-resign. Napatingin ako sa mata ni Lander pero ito ay nakatingin sa chandelier. My dad told me that the CEO position will be passed on to me whether I like it or not. I have been introduced to the entire building as their new boss. Kahit ayoko, hindi pwede dahil gusto na magretiro na magulang ko at magpahinga na lang. Sa atelier, hindi mo siya maaasahan at wala kang aasahan sa kanya dahil ayaw niya magtrabaho. Natulala na lang ako at matama na nakinig. Nawalang bigla ang inis ko sa kanya. Huminto ito sa paghaplos sa tiyan ko pero hindi umaalis ang mainit nitong kamay. Magbabakasyon sana ako ng 1 buwan bago ko sumabak bilang CEO. Ang bala ko ay libutin ang bawat sulok ng mundo habang wala pang tawag kay Big Boss. But Dustin, my dumb body called me about his problem. Gusto ko sana itong hawakan pero ang kamay ko'y nakatali. Tinanggihan ko na pero dahil sa naawa ko sa kanya kaya sasaglitin ko lang na matapos ang trabaho ko sa kanya ay saka ako aalis ng bansa. But all my plans were ruined. Saglit itong huminto at sinalubong ang mata ko. Wala pang 1 linggo'y tapos ng trabaho ko. Pwede ko nang gawin ang gusto ko pero dahil nakilala kita, baby, everything has changed. Paulit-ulit niyang binabanggit na tinamaan siya ni Cupido pagkakita sa akin. Baliw na baliw daw siya at hindi pwedeng nakikita niya lang ako kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit sa akin. Alam ko na ang kasunod noon dahil nabanggit na niya bago pa siya umalis ng Bataan ay una niyang niligawan na magulang ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang binabanggit kung gaano niya ako kamahal. Kung pwede lang ay mamatay na lahat ng kalaban. 1 putok lang ng bari para makauwi na agad kami. Pero hindi. Inabot kami ng ilang linggo dahil sunod-sunod ang tawag sa amin ni Big Boss. Napahinto ito sa pagsalita at hinalikan ako sa tungki ng ilong. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Ngayon ko lang na-realize kung nasaktan ba ito sa pagkapagyara ng kalaban. Umiling ito ng maliit at nilapit ang ulo sa dibdib ko at ngayon ay parang nakauna na ito sa akin. Sanay na kami sa sugat. Normal na lang iyon. Pero ang makita kita ngayon, tanggal lahat ng lungkot at pangungulila ko sa mahabang panahon. Lander, ikaw ang pahinga ko. Inamoy ni Lander ang leeg ko at hinalikan iyon. Nakaramdam tuloy ako ng pag-iinit sa katawan ko, lalo pat nakikiliti ako. I love you. I love you so much, my sweet baby. My sweet Tina. Nawala na ng tuluyan ang nararamdaman ko sa kanyang galit. Naglaho na iyon. Kalasan mo na ito. Hindi ka nagalit? Napabangon sa ulo si Lander. Umiling ako. Hindi. Nakipagtitagan pa si Lander sa akin. I love you. Sandaling napatitig sa akin si Lander dahil sa sinabi ko bago ako nito hinalikan ng mapuso. As you wish. Kinalaga naman ako ni Lander pero sumakit naman ang magkabilang braso ko. Hinalikan nito ang braso ko at balikat. Pero, paano naman si Mama at Papa? Alam mo naman ang kalagayan ng papa ko at kahit matagal na siyang naoperahan ay dapat hindi siya ma-stress. Pwedeng matrigger ang sakit ni Papa. I know, baby. I know. Ako na bahala. Huwag kang mag-alala. Kami ang may gawa nito. Kaya ako ang mas responsible sa lahat. Baby, I'll make sure na mapapatawad kami ni Mama at Papa sa ginawa ko. At ginawa ni Dustin. Paano nga? Mahina lang ang pagkakasabi ko. You will find out very soon. Humarap ako kay Lander kaya tumagilid ako. Bahala ka. Hahabulin ka na lang ng palakol ni Papa, lalo na kay Dustin na iyon. Nagbago ekspresyon ng mukha ni Lander. Pati mata nito'y nakangiti. Napasingha pa ako ng kulang na lang ay ibaon ako nito sa kanyang katawan. Napalunok ako nang maramdaman ko isang matigas na tumatama sa tiyan ko. Pakasal na tayo, baby. Kago ka ba? Malakas ko itong hinampas sa braso na may tattoo. Lakas ng trip na naman ito. Ay, ayaw mo ako maging asawa? Gustong gusto na kita maging akin, baby.
Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Alam mo nag-aaral pa ako, Lander. Salubong ang kilay ko. Lumamlam ang mata nito. Ikaw kasi baby, palagi mo akong pinapahirapan. Anong pinapahirapan? Anong ginawa ko sa'yo? Pero napadiretso ang likod ko dahil sa pagdiin ng matigas na bagay sa tiyan ko. Ang ganda-ganda mo kasi baby. Ang swerte ko at naging girlfriend kita. Umamatay ako kapag nawala ka pa sa akin kaya kahit nagiinit ang katawan ko, kasabay ng boss na paglalambing sa akin ni Lander, ay kailangan ko ng maraming shield. Baka babali ko ay pinangako ko sa magulang ko. Bumuntong hininga si Lander. Maya-maya pa ay bumaba ang kamay nito sa tiyan ko at nawala. Sinundan ko ang kamay nito na ipasok sa suot niyang pantalon. Baby, napabalik ang mata ko kay Lander. Bawal tayong maghiwalay baby. Sa akin ka lang. Sa'yo lang ako. Habang buhay Tina. Tayong dalawa lang. Isang halik ang ibinigay nito sa akin kaya napapikit ako. Pagkadilat ko isang kumikislap na bato ang nasa harapan ko ngayon. Ano yan? Napatitig ako sa kumikinang nasingsing pero imbis na sumagot ay bumangon ito. Hila ang kamay ko kaya napabangon ako. Itong singsing ay simbolo ng pagmamahal ko sa'yo. Tina Ledesma. Lander. Nagmamadali ako palabas ng bahay para sagutin ang tawag ni Mama. Hello, anak? Hello po, Mama. Nahagip ng mata ko si Lander na sumunod pala sa akin. Wala pa naman itong suot na damit at pawis na pawis dahil katatapos lang na mag-gym. Grabe, ngayon ko lang nakita na magbuhat ito ng mabigat. At sa panahon ng pagbubuhat nito ay pinagsawa ko ang sarili sa kakapanood sa kanya. Binusog ko ang sarili sa kagwapuhan nitong taglay at sa batak nitong katawan na halos maligo na sa pawis. May hawak pa akong bimpo para punasan sana ang pawisan nitong mukha nang mag-ring ang cellphone ko. Kumusta kayo dyan sa Maynila? Ang ate mo? Ang apo ko anong ginagawa? Napalunok ako. Inalis ko ang mata kay Lander na ngayon ay papalapit sa akin. Inilipat ko ang tingin sa mga halaman. Diyos ko, ano bang isasagot ko kay Mama? Handito ako ngayon sa bukid kasama ang papa mo. Namimiss na raw niya ang apo niyang maganda kaya gusto makausap. Napahaplos ako sa bato ko. Mama, wala po si Trisha. Napapikit ako. Hindi ko alam kung saan ako hahanap ng sagot. Wala si Trisha? Saan siya nagpunta? Huminga ako ng malalim. Umalis ba ang ate mo? Oh, andito ang papa mo. Gusto kong makausap. Narinig ko na nag-usap saglit si Mama at Papa. Hello anak, kumusta kayo dyan? Papa. Napatingin ako sa kamay na humahaplo sa tiyan ko. Napangat ang paningin ko na makita ko si Lander na pawis pa rin ang noo. Baby, nasa kamay ko pa pala ang bimpo. Wala bang pamangkin mo? Opo. Ang ate mo umalis ba? Umalis ba sila mag-ina? Pumikit ako saglit at hinilot ang noo ko. Bahala na. Sorry po sa pagsasinungaling ko, Mama at Papa. Umalis po sila. Hindi ko po kasama ngayon. Ilang segundo na natahimik ang kanilang linya. Ganun ba? O sige, tatawagan na lang namin ang ate Tanya mo. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Sinong kasama mo? Nagtama na naman ang mata namin ni Lander. Humihingi ng saklolo. Dito po sa bahay. Baby. Inilagay ko ang hinduturo sa bibig ni Lander para wag itong mag-ingay. Sino yun? May kasama ka ba lalaki, anak? Napakagatlabi ako. Bakit parang narinig ko ang boses ni Lando? Paktay na. Hindi. Nagulat ako na mawala ang cellphone ko sa tenga ko. Lumakay mata ko nang kunin ito ni Lander at inilagay sa tenga. Hello po, Papa. Si Lando po ito. Opo. Ayos lang po ako. Kumusta kayo ni Mama? Magkasama kami ngayon ni Tina. Lander! Pilit kong abutin ang cellphone pero hinawakan lang ni Lander ang magkabilang kamay ko gamit lang ng isa niyang kamay. Panay lang ang tango ni Lander sa kausap nito sa cellphone. Opo, Papa. Wala pong problema. Uwi na po kami mamayang gabi. Huwag po kayong mag-alala. Yes po. Inilagay ni Lander ang cellphone sa tenga ko kaya napahawak ako. Sinamaan ko ito ng tingin. Hello po, Papa. Anak, mabutit nagkita kayo ni Lando. Nakakagulat pala at uuwi na kayo mamayang gabi. Pa, mag-iingat kayo sa pag-uwi. Heto't kakausapin ka ng mama mo. Anak, boses na iyon ni Mama. Mama, nakakatuwa naman at magkasama kayo ni Lando. Maaga kaming umuwi galing bukid ng papa mo para makapagluto ng hapunan natin mamayang gabi. Napakamot na lang ako sa pisngi. Sige po, Mama.
Teka, paano ang kapatid at pamangkin mo? Sino kasamang papauwi ni Trisha? Baka umuwi din po sila. Mabuti. O sige, magkita na lang tayo mamaya. Mag-iingat kayong dalawa sa pag-uwi. Opo, Mama. Umuwi ka ng buo, anak. Bye. Napakagatlabi ako sa sinabing iyon ni Mama. Opo, Ma. Ingat po kayo ni Papa. Bye-bye po. Nagulat ako sa paglapit ni Lander sa tenga ko at nagsalita. Ingat po, Mama. Narinig ko ang pagtawa ni Mama sa kabilang linya. Naku, ingat din kayo. Nawala na ang tawag dahil pinatay ko na. Humarap ako kay Lander na nakasimangot. What happened, baby? Ikaw? Ako? Itinuro pa nito ang sarili. Dapat hindi ka nalang nagsalita. Narinig ka pa tuloy ni Papa. Nalaman pa magkasama na tayo. Kumunot ang noo nito. There's nothing wrong about it. Uuwi na rin tayo mamayang gabi. Ina nga eh. Nagulat pa sila na magkasama tayo dito sa Maynila. Tapos, uuwi pa tayo na wala ang pamangkin ko. Tingnan mo, nasabi ko pang uuwi sa Adatanya at Tricia. Dinala na nga sila ni Dustin. Anong dadahilan ko, Lander? Akong bahala. I'll call Dustin. Dapat lang. Nagsusungit ka na naman sa akin, baby. Akala ko ba pupunasan mo ako? Humuso pa ito sa bimpo kong hawak. Napatingin din ako sa bimpo pero naiinis pa rin ako sa kanya. Ikaw na lang magpunas. Naiinis na ako sa'yo. Alaki ka na, kaya mo na yan. Nakasimangot kong inabot ang bimpo pero hindi malang nito kinuha iyon. Kunin mo na. Nasagawan ko patuloy siya. Okay. Kahit na masama ang tingin ko sa kanya, hindi ito kumukurap sa akin. Nalalaka ang mata ko nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko, imbis na sa bimpong hawak ko. Lander! Wala akong nagawa kundi ang magtitili na lang dahil bigla ba naman niya akong binuhat na parang sako ng bigas sa kanyang balikat. Wisit ka, Lander! Kapag ako nahulog dito, susumpain talaga kita habang buhay. Pinaghahampas ko ito sa likod sa sobrang taranta. Bahala siya kung masaktan. Baka bigla niya pa akong mabitawan, ako pa ang mapuruhan. Napatigil ako sa pagsigaw ng pagpasok namin sa loob ay napapatingin ng ilang kasambahay na mukhang mga busy. Ang iba ay gulat na gulat at nangahaba ang leeg. Ang iba ay napatakbo pa sa kung saan at nagulat dahil sa itsura namin dalawa ngayon ni Lander. Ibaba mo nga ako. Mahina ang pagsita ko pero kulang na lang ay magpahagis na lang ako sa labas ng mansyon. Baka akala ng mga tao dito ay nag-iinarte ako o nagpapabebe porque nobya ako ng kanilang amo. Diyos ko, hindi po. Hindi ka nagalit? May pahaplos pa ito sa binti ko. Magagalit ako ng gusto sa'yo kapag hindi mo pa ako ibinaba dito, Lander. Sinasabi ko sa'yo, umanda ka sa akin. Nagigigil ako sa inis kay Lander pero nagtitimpi lang ako dahil sobrang kahihiyan ang nararamdaman ko ngayon dahil sa marami mata na nakatingin sa amin. Pero imbes na sumagot ito sa akin ay may tinawag itong kasambahay at lumapit. Ate Mila, padalhan na lang po kami ng snack sa kwarto. Thank you. Opo, Sir Lander. Tango ng kasambahay. Hindi man lang naisipan ni Lander na ibaba ako dahil kahit na umakyat kami ng hagdan ay pasan niya pa rin ako. Nang makarating sa loob ng kwarto niya ay dahan-dahan niya ako ibinaba sa ibabaw ng kama. Umupo ako ng maayos sa malambot at mabangong kama. Pasensya ka na, baby. Pawis pa ako. Ligo muna kaya ako. Tinaliman ko ito ng mata. Ako pa talagang tinatanong mo? Di maligo ka. Tumaas ang sulok ng labi nito na para bang nagpipigil na wag tumawa. Sumabay ka na. Let's go. Gusto mo ibato ko sa itong unan mo? Sabay dampot ng malaking unan. Nangaasar pa talaga siya sa akin pero mabilis pa sa hangin na nakalapit ito sa akin sabay halik sa labi ko. Ang swerte ko talaga. Ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Imbes na umalis na ito sa harapan ko ay pinaliguan pa niya ako ng halik sa buong muka. Ang gaspang pa naman ang balbas niya dahil makapal na. Maligo ka na doon. Alam kong namumula ang mukha ko sa pinagagagawa nito sa akin. Nawala tuloy ang inis ko. Kahit pawisan ito hindi ko maamoy na maasim. Ang bango-bango pa rin. Perfume na ata ang pawis dito. Nakakaadik at nakakainis sa totoo lang. Mas mabango at malinis pa sa aking palagi. I love you. Huminga muna ako ng malalim dahil sa halikan naming nakakaubos ng hininga. Pakiramdam ko'y nangangapal ang labi ko. Nagkatitigan kaming dalawa. I love you too. Muling sinakop nito ang labi ko kaya napayakap na ang magkabilang braso ko sa kanyang leeg. Parang hindi ko na kaya, baby. Mapungay na ang mata nito. Ang alin? Ang inosente mo talaga, baby. Nag-iisip ako na isasagot ko sa kanya nang yakapin niya ako ng mahigpit. Hindi na kaya kita iuwi sa inyo. Magkana na lang tayo. Dito na lang tayo habang buhay sa bahay ko at mag-aanak ng marami.
Ayos lang ba sa'yo? Lumaki ang mata ko at mabilis na hinampas ito sa dibdib. Ano na naman yung sinasabi mo, Lander? Matakot ka nga. Tumingala ako sa kanya at nakita ko kung paano itong humalakhak. Wala namang nakakatawa sa sinabi ko at mas lalong hindi nakakatawa ang sinabi niya. Ano nakakatawa? Lumuwag ang pagyakap nito at nagpipigil na sa pagtawa. Sorry. Ganito pala talagang ilaw. Nakakabaliw, baby. Nababaliw ako sa'yo. Hindi ko na lang pinatulan ang sinabi nito at pinagalitan na hindi makakahalik at makakayakap sa akin kapag hindi pa naligo. Parang bata itong nagtatakbo sa banyo. Pagkatapos namin kumain ay tinulungan ko mag-impake ng ilang damit si Lander. Halos ayaw niya pa nga magdala dahil marami naman daw siyang naiwan doon sa apartment, which is true naman. Ako kaya ang naglinis ng mga gamit at naglaban ng damit niya. Ibinalik ko rin sa kanya ang black card na ibinigay niya sa akin pero hindi nito kinuha. Nakakahiyaman pero ako na daw may-ari ng black card niya. Sinabi ko na ginamit ko ang card para bilhan siya ng gamit at ilang stocks. Nagreklamo pa ito dahil ayaw niyang bilhan siya ng stocks. Sapat na daw na nakikikain siya sa bahay araw-araw. Masasayang lang daw ang mga iyon. Wala naman akong gamit na dala bukod sa cellphone. Mabuti na lang at nalabahan ko agad ang damit kong suot kaya iyon na din ang isunuot kong pauwi ngayon. Kahit alas 4 ng hapon kami umalis ng mansyon ay inabutan na kami ng matinding traffic. Mag-chopper na lang kaya tayo. Nakasimangot si Lander habang hawak ang manibela. Kanina pa hindi maipinta ang mukha nito dahil sa matinding traffic. Kahit hindi ako lumaki dito sa Maynila ay alam ko naman na prone sa traffic ang lugar na ito at sa kahabaan ng EDSA. Kahit si Ate Tanya nga ay nagrereklamo dahil mas nakakapagod pa raw ang bumiyahe kaysa sa araw-araw na trabaho sa ospital. Napatingin ako sa kanya. Hawak niya ang cellphone at nagdududot-dot ito dito. Hello, buddy? Where are you? Hindi ko kilala kung sino ang kausap nito pero sa tingin ko ay baka kasamahan niya ito sa grupo. What? Nangya, handyan ka na? Huwag na lang. Nagsalubong ang kilay ko nang pinatay nito ang tawag at basta lang inihagi sa harapan ng manibela ang cellphone. Bakit? Hindi tayo makakahiram ng chopper. Nasa Bulacan si Miller. May bagong chicks na ata. Ha? Nakasakay na tayo dito sa kotse mo. Makakarating pa rin naman tayo sa bahay. Lumangon siya sa akin. Hinawakan ang kaliwang hita ko. Baby, maghihintay na matagal si mama at papa sa atin. Magluluto pa naman ng hapunan si mama at baka anong oras na tayo makarating doon. Magugutom sila sa kakahintay sa atin. Naintindihan ko naman ang katwiran niya. Tatawagan ko sa mama. Hindi kami agad nakaalis ng bahay nito dahil may tumawag na importante sa kanya. Hindi ko alam kung ano iyon dahil nagkulong ito sa kanyang office na tabi lang ng kanyang kwarto. Hindi ko siya inistorbo dahil mukhang seryoso ang kanilang usapan. Niyakap ko na lang ang kanang braso niya. Hinapos iyon at mahinang kinurot-kurot. Nakatingin ako sa cellphone, nakakadalawang ring lang at sinagot na ni Mama. Hello po, Ma? Hello, anak. Parating na ba kayo? Hindi pa po, Mama. Traffic po kasi. Baka late na po kami makauwi. Napatingin ako kay Lander dahil nakatingin din pala ito sa akin. Ah, ganun ba? Narinig ko na may kinausap si Mama at sa tingin ko ay si Papa iyon. Anak, kung gabihan man kayo ng gusto, ay maghihintay kami ng Papa ninyo. Iinitin na lang namin ang ulam. Salamat po, Mama, pero mauna na po kayo ni Papang kumain. Tatawag na lang po ako kapag nakarating na kami. Oh, sige. Mag-iingat kayo ni Lando, anak. Heto ang Papa mo, gusto ko makausap. Nawala sa linya si Mama at pumalit si Papa. Hello, anak? Hello po, Papa. Pasensya na po kayo at baka hindi kami makasabay ng hapunan ni Lander. Sobrang traffic po kasi dito. Huwag niyo nang alalahanin. Walang problema sa amin ng mama mo. Mag-iingat kayo ni Lando, anak. Hihintayin ko na lang kayo sa pag-uwi. Lumambot ang puso ko kay Papa. Okay po. Salamat po, Papa. Ingat po kayo ni Mama. Ay, mas lalo mag-iingat kayong dalawa ni Lando sa pag-uwi. Sige na, bye na. Love you po at ni Mama. Bye po. Pinatay ko na ang tawag. Naramdaman ko ang paghaplos ng kamay ni Lander sa hita ko at kasabay noon ay ang pag-usad ng mga sasakyan. Thank God. Mabuti naman at nagsimula na kami bumiyahe. Kahit paano ay nawala na ang pagkakakunod sa noo ni Lander. Sa panahon ng biyahe namin ay puro kwentuhan lang kami para hindi boring ang pagmamaneho ni Lander. Ito ang unang beses na magkasama kami sa loob ng kotse ng matagal. Madalas naman kasi ang big bike nito ang gamit niya. Sandali, nasaan ang big bike mo? Saka yung sasakyan mo na nakapark doon. Paano mo siya gagamitin kung dala-dala mo to? Nasa kabilang bahay ang big bike ko. Di pa ako nakakauwi doon kaya hindi ko na nagamit.
kabilang bahay? Kung sa bagay, nabanggit sa akin ni Ate Tanya na mayaman ang pamilya ni Ate Lian. Maraming mansyon at condominium na nagkalat sa bansa at iba pa sa ibang bansa. Sa daming araw ay hindi naman nauuwian ang kanilang magulang dahil madalas na out of town, lalo na sa Ate Lian na tumira ng matagal sa bahay ni Ate Mika. Nang malaman ko na kakambal ni Ate Lian si Lander, nanliit ako sa sarili ko. Mayaman siya at isa sa mayaman tao dito sa bansa. Pero ang trabaho nito ay buwis buhay na pwede naman na hindi na niya kailangan pang magpakahirap dahil lahat ay nasa kanya na. Mataas sa lipunan pero mas pinili na magpakahirap sa buhay. Bala ko nang ibigay na ang Fortuner ko. Bihira ko lang naman din yung magamit. Pwera na lang sa trabaho. Pero wala ka ng trabaho. Nag-resign ka na eh. Sagot ko. Nagkibit balik ka dito. Kaya ibibigay ko na lang. Binitawan ng kanang kamay ni Lander ang manibela at inabot ang pisngi ko. Marahan niya iyong hinaplos. Good Samaritan ka pala. Tumawa ako pero siya'y hindi. Sa isang drive-thru, bumili ng pagkain si Lander. Gusto pa nga nito na sa isang mamahaling restaurant pa kami bumaba. Tumanggi ako para kahit papaano ay makakain pa rin sa bahay. Mabuti na lang at nakumbinsi ko siya kaya sa loob ng sasakyan na kami kumain. Sinusubuan ko na lang siya para hindi na siya mag-abalang humawak ng pagkain. Nakarating na kami sa NLEX kaya laking ginhawa na dahil wala ng traffic. 7:00 pasado na ng gabi. The next ko pa rin si Mama na baka 3-4 na oras pa kami makakarating. Nag-reply naman si Mama na walang problema. Nauna na silang kumain ng hapunan at maghihintay sila sa pagdating namin. Alam mo ba, niyaya ko ni Bea na magbakasyon sa Siargao. What? Nawala ang ngiti ni Lander at nagsalubong ang kilay pero ang mata ay nakatutok pa rin sa daan. Nung bago kami pumuntang Maynila, niyaya niya ako sumama sa family vacation nila. Kasama nga rin si Neil, kasi close friend ni Drew. Bibila na sana ako ng ticket, buti na lang at naagapan ko. Napatingin ako kay Lander ng sumeryoso ang muka. Bakit ganyan ang mukha mo? Galit ka ba? Nagagalit pa ito dahil nagkwento ako tungkol doon o dahil nalaman niyang nandoon si Drew. Nasabi na rin naman niya sa akin na hindi siya natutuwa sa pagtingin-tingin sa akin ni Drew. Aware naman siyang naliligaw sa akin si Drew kaya nagsasalos ito dito. Naku, nagsalos ka pa ata. Hindi naman ako natuloy at saka... Malakas ako napatili dahil may biglang bumangga sa likuran ng sakyan. Malakas at malutong na napamura si Lander. Ngayon ko lang din napansin na parang bumibilis ang takbo ng sakyan namin. Lander, ano nangyari? Napalingon ako sa may bandang likuran. Kapit ka, baby. Lilipad tayo para hindi tayo maabutan. Oh my God! Lander! Napakapit na lang ako sa seatbelt na suot ko. Sobrang bilis ng patakbo ni Lander na para bang nakikipagkarera kay Satanas. Muli ako napasigaw sa takot na may bumunggo muli sa likuran namin. Kulang na lang ay tumalo ng puso ko sa tindi ng kaba. Isang pagbangga sa may bandang bintana na katabi ko ay para akong inalog dahil nahilo ako sa lakas ng impact. Shit! Himuko ka, baby! Hindi ko alam pero mabilis akong yumuko at pumikit ng mariin. Segundo lang ay naramdaman ko ang hangin at nakarinig ako ng malakas na putok ng baril na halos ikabingi ko. Diyos ko, ayoko pang mamatay. Napaiyak ako. Lord, pauwiin po kami ng buhay ni Lander. Hindi ko po alam kung ano mangyayari pero please po, iligtas mo po kami. Baby, mag-iiba muna tayo ng daan. Huwag ka matakot. I'm here for you. Naramdaman ko ang paghahagod ng palad ni Lander sa likuran ko kaya napadilat ako at umupo ng matuwid. Sa bilis ng pagpapatakbo ng sakyan ni Lander, ngayon ko lang napansin na wala na kami sa highway. Pero naririnig ko pa ang malalakas na putok ng barila. Mas lalong binilisan ni Lander ang pagpapatakbo. Lander, ano bang nangyayari? Sobra na ang takot ko. Nakita ko sa mukha niya ang pagkakalmado kahit na halos mag-isang linya ang kilay. Parang hindi ito natatakot sa kapaligiran. Kahit kailan ay ngayon ko lang naranasan ang ganitong pangyayari sa buhay ko. Alam ko isang detective officer at miyembro ng Broad Suvu si Lander na sanay humawak ng baril kaya hindi natatakot pero iba sa akin. Sa teleserye lang ako nakakapanood ng mga ganitong barilan na kung minsan ay nababaduyan pa ako. Ibang-iba lang pala sa totoong buhay. Halos maihina ako sa matinding takot. Calm down, baby. Imuko ka lang. Sino ba silang mahabol sa'yo? Gusto ko nang umuwi. Wala akong narinig na sagot mula kay Lander kaya napayuko na lang ulit ako nang makarinig ng mga putok ng baril. Nag-iiyak na ako ng husto. Maya-maya pa inarinig ko na may kausap si Lander kaya napatingin ako sa kanya.
Track these two dumb idiots who are following us. Yes, right now. No, that's bullshit. May kasama ako. Hindi ko pwedeng gawin iyan. Panay ang pagmura ni Lander. Kahit may kausap ito sa earphone nito ay hindi nawawala ang atensyon nito sa daan. Napalunok ako sa isang kamay nito na may hawak na baril. Medyo malaki iyon kaysa sa nakikita kong baril na meron ng ibang pulis. Kaya ko na to. Ibadala mo na lang sa akin kung sinong mga walang hiyang nagpakanana naman ito. Hinawakan lang ni Lander ang earphone nito at mukhang natapos ng usapan nila. Nagtama ang mata namin dalawa. Bulletproof ang sasakyan ko, baby, kaya walang mangyayaring masama sa atin at mas lalo na sa iyo. Hingatan kita, baby. Akong bahala sa'yo. Humawak na lang ako sa braso nito para kumuha ng lakas. Hindi na ako nagsalita pa at pilit na nagpakakalmado kahit walang nakakakalma sa sitwasyon namin ngayon. Napatingin ako sa harapan na may isang ilaw na nakakasilaw na sumalubong sa amin. Ipikit mong mata mo, baby! Hindi ko alam pero napapikit ako sa pagsigaw ni Lander at segundo lang, malakas akong napasigaw. Napahawak ako sa magkabilang tenga ko para takpan iyon. Kahit hindi ko nakikita ay ramdam na ramdam ko ang nangyayari sa kapaligiran. Wala akong naririnig na boses kay Lander pero malalakas na putok ng baril ang nakapagpapabingi sa akin at hindi ko na alam kung saan direksyon iyon dahil parang nagpapaulan na ng bala sa kung saang lupalop. Hindi nagtagal ay huminto ang kotseng sinasakyan namin na wala na ang maingay na putok ng baril. Ayos na ba? Tapos na kaya? Kulang na lang ay tumakas ang kaluluwa ko ng pagdilat ko ng mata ay may hawak na rifle si Lander at lumabas ng sakyan para siyang sasabak sa gyera. Lander! Stay there! Don't try to go outside! Utos nito. Isang kisap ng mata ko ay naglaho na si Lander. Napasingap ako sa sobrang takot. Pagtingin ko sa harapan ay sobrang dilim. Nakapatay pa man din ang ilaw sa harapan ng kotse. Hindi ko napansin na para bang nasa gitna kami ng gubat. Anong lugar na ba ito? Kung kanina ay nakikipaghabulan pa kami sa dalawang nakamotor, ngayon ay wala na sila. Wala din si Lander. Saan siya nagpunta? Sobrang tahimik ng paligid. Nanginginig ako sa sobrang takot. Kahit na malamig ang kotse, ay halos maligo ako sa pawis. Napapunas na lang ako sa luha at sipon ko. Kinapa ko ang cellphone, binuksan ko ang flashlight at mas lalo akong nanginig ngayon. Nasa harapan ng malaking puno, nakahinto ang sakyan at ako lang mag-isa dito? Paano kung may aswang dito? May mabangis na hayop o masasamang taong sumulpot? Naisipan ako mag-isa ni Lander dito? Hindi man lang inisip na matatakot ako. Sobrang takot na takot ako ngayon. Napaiyak ako ng husto. Umiyak ka. Mas nakakatakot maiwan dito kasi sa putok ng baril. Wisit ka, Lander.